Nagbukas ang pelikula sa lugar ng Rio de Janeiro, Brazil, kung saan ang ating bida na si Arthur Bishop ay mapayapang naninirahan at sinusubukan niyang kalimutan ang nakaraang buhay niya bilang hitman. Lumalabas na pineke niya ang kanyang kamatayan at pinalitan din ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay nakatira sa yate, sa magandang tourist area. Kada umaga, madalas siyang magkape habang nakikinig ng paborito niyang musika at pagkatapos ay magja-jogging siya. Bilang pag-iingat, naglalagay siya ng bomba sa kanyang yate para sa mga magnanakaw. Isang araw, pumunta si Arthur sa isang restaurant na may napakagandang tanawin kung saan ang bawat isa ay kilala siya. Subalit nang uupo na siya, isang babaeng nagngangalang Renee ang lumapit sa kanya na sinasabing matagal na siyang hinahanap nito. Pinaliwanag niya na nagtatrabaho siya sa delikadong boss at nais nitong upahan si Arthur para patayin ang tatlo sa kanyang mga kalaban. Medyo nag-aalangan si Arthur kaya sinubukan niya ng umalis. Ngunit binantaan naman siya ni Renee na ituturo nito ang lokasyon niya kung hindi siya papayag. Nagmasid si Arthur sa paligid at napansin niyang hindi nag-iisa si Renee dahil may mga kasamahan pala ito sa paligid. Nang sinubukan ni Renee picturean siya, inunahan na ito ni Arthur na ikinagulat ni Renee. Dahil dito kinuha ni Renee ang kanyang pistol pero hindi na siya nakaporma pa kay Arthur nang itumba nito ang mesa. Tulad ng inaasahan, inatake si Arthur ng mga kasamahan ni Renee, pero dahil sa kahusayan ni Arthur, ni hindi man lang siya nahirapan. Pagkatapos nakakuha ng pagkakataon si Arthur tumakas at tumalon siya sa bubungan ng Skytram. Gayunpaman, sinubukan ni Renee at mga kasamahan nito pagbabarilin siya, pero bago pa ito mangyari, tumalon ng walang takot si Arthur sa likuran ng hand glider at tagumpay siyang nakatakas kina Renee. Kinagabihan, bumalik siya sa yate at napansin niya ang ilang mga kahina-hinalang tao. Kaya napilitan si Arthur i-activate ang bomba na sinet up niya sa yate. Pagkatapos nun, nagtungo si Arthur sa lumang container kung saan dito niya itinago ang kanyang mga armas kabilang na dito ang kanyang passport at mobile phone. Kumuha na rin siya ng pera at kalaunan ay lumipat siya sa liblib na isla sa Thailand. Doon, nagkita muli sila ng kaibigang si May, kung saan pansamantala muna siyang nanuluyan sa dati niya ring lumang kubo. Pag-alis ni May, pumasok na si Arthur sa kanyang silid at binuksan ang ilalim kung saan nakatago dito ang ilan pang mga armas at kagamitan. Ngayon ay determinado na siyang hanapin si Renee at ang grupo na kinabibilangan nito. Maya-maya, in-upload niya na ang picture na kinunan niya kay Renee kanina at dito niya nalaman na kasabwat ni Renee ang delikadong kriminal na nagngangalang Crane, kung saan may malagim na nakaraan si Arthur sa taong ito. Sumunod na umaga, isang magandang babae na si Gina ang pumasok sa resort ni May, humihingi ng first aid para sa kanyang sugat. Tinanong naman ni May kung ano ang nangyari sa sugat niya, pero hindi sumagot si Gina sabay umalis. Sa gabing yun, narinig ni May ang pagsigaw malapit sa bapor, at napansin niya si Gina na binubugbog ng lalaking nagngangalang Frank. Kaya naman agad pinuntahan ni May si Arthur para hingi ng tulong nito para kay Gina. Sa una ay tumanggi si Arthur dahil ayaw niyang madamay, baka away lang ito ng mag-asawa, pero tiningnan niya rin ito sa binoculars at nagtungo na sa bapor. Sinubukan niyang makipag-usap kay Frank pero kumuha ito ng armas ngunit sa katangahan ni Frank ay aksidente itong nadulas at nauntog ang ulo niya sa poste na agad niyang ikinamatay. Samantala si Gina naman ay nawalan din ng malay. Sumunod naman doon si May para kunin si Gina, habang si Arthur ay ginalugad ang bapor. Sa kanyang pagkagulat, nadiskubre niya ang mga baril, passport ni Gina, at cellphone na may larawan mismo ni Arthur. Nababahala si Arthur sa nadiskubre kaya sinunog niya ang bapor at bumalik na sa kubo. Pagkatapos nun, galit niyang ginising si Gina at tinanong niya kung ano ang koneksyon niya kay Crane. Sa simula ay tumanggi si Gina magsalita pero nang tutukan na siya ni Arthur ng baril, inamin niya na blinakmail lang siya magtrabaho para kay Crane dahil may hawak si Crane na mahalagang bagay laban sa kanya. Kasunod nito, inihayag ni Gina na dati siyang nagpapatakbo ng shelter para sa mga biktima ng human trafficking sa Cambodia. Normal pa noon ang kanyang buhay at maayos pa ang lahat hanggang sa isang araw, pinatay ng tauhan ni Crane ang isa sa kanyang tauhan, at pagkatapos pinilit nila si Gina na magtrabaho para kay Crane, dahil kung hindi ay sasaktan ni Crane ang mga bata sa shelter. Sumunod na araw, napansin ni Arthur ang bapor sa malapit na minamatyagan ang paligid. Suspetya niya na marahil ipinadala sila ni Crane para bantayan si Gina sa kanyang misyon. Nagpanggap si Arthur at Gina na mag-asawa. Sa pagsapit ng gabi, humingi ng paumanhin si Gina kay Arthur dahil nadamay pa siya sa suliranin ni Gina. Sa parehong sandali, inihayag na rin ni Arthur ang malagim niyang nakaraan,
inihayag niya na siya ay dating ulila na ibinenta sa isang gang para sanayin maging batang sundalo. Nabanggit niya rin na kasama niya si Crane sa mga panahong yun at sobrang close nila sa isa't isa. Gayunpaman, nang lumala na ang kanilang sitwasyon, tumakas si Arthur at iniwan niya si Crane ng mag-isa. Marahil ito ang naiisip niyang dahilan kung bakit nais ni Crane maghigante laban sa kanya. Habang patuloy nilang kinikwento ang kanilang nakaraan, unti-unti silang napalapit sa isa't isa hanggang sa nagkainitan sila ng katawan. Pagkatapos, sinigurado ni Arthur kay Gina ang kanyang kaligtasan at plano niyang pabagsakin si Crane kahit anong mangyari. Bago umalis, binigay ni Arthur kay Gina ang napakahalagang relo nito at nakiusap siyang ingatan ito hanggang sa pagbalik niya. Gayunpaman, ang kanilang plano ay naabala nang biglang dumating ang ilang grupo ng mga pulis. At isa sa kanila ay tauhan pala ni Crane. Sinubukan ni Arthur lumaban pero sa pagkakataong ito ay napasuko siya at si Gina ay tuluyang nabihag. Para iligtas si Gina, pumayag si Arthur makipagkita kay Crane at sa wakas ay nagkaharap na nga silang muli matapos ang ilang taon. Binigyan ni Crane si Arthur ng ultimatum para palayain si Gina. Kailangan niyang pumatay ng 3 bigating personalidad na hindi napapansin. Ang unang target ay si Krill, isang notorious arms dealer na nakakulong sa Malaysia. Naghanda na si Arthur ng mga pampasabog na itinago niya sa chewing gum, shark repellent sa skin cream tin, at itinago niya ito sa lagayan ng sigarilyo. Gumawa din siya ng peking ID at nagpanggap siya bilang wanted kriminal. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa kalye ng Malaysia, hinuli siya ng mga pulis at dinala sa kulungan. Inalam ni Arthur ang patungkol kay Krill at nadiskubre niya na marami pala siyang tauhan na nagbabantay sa kanya. Palihim na nagnakaw si Arthur ng kutsilyo sa kasamahan, at kalaunan ay niligtas niya si Krill sa isang preso na tinangkang patayin si Krill. Dahil dito, natuwa si Krill sa pagsagip ni Arthur sa kanyang buhay kaya inimbitahan niya si Arthur ng hapunan. Sinamantala ni Arthur ang oportunidad at pinatay niya si Krill nang hindi namamalayan. Pagkatapos pinalabas niya na parang nagpakamatay si Krill. Para makatakas, inabala ni Arthur ang mga tauhan ni Krill na sinasabing wag silang maingay dahil nagdarasal daw si Krill. Pagkatapos pinatunog niya ang security alarm sabay gumawa siya ng butas sa pader gamit ang pampasabog na dala niya. Nilunok niya ang tracking peel na binigay ni Crane. Matapos magtagumpay sa unang misyon, nagtungo siya sa fishing boat ng mga tauhan ni Crane na kanina pa siya hinihintay. Sumunod na eksena, naglaan ng video si Crane bilang pruweba ng kaligtasan ni Gina at inassign niyang muli si Arthur para sa susunod na target. Ito ay si Adrian Cook, isang human trafficker sa Australia. Binigyan niya lamang ng 36 hours si Arthur para patayin ang target. Di na nagaksaya ng panahon si Arthur at nagsagawa agad siya ng surveillance sa lugar. Nalaman niya na ang penthouse ni Cook ay talagang napaka-secured maliban sa cantilever swimming pool. Nagpanggap siya bilang isang milyonaryo at nag-schedule siya ng meeting sa realtor ng building. Nagpanggap si Arthur na interesado siyang bilhin ng isang apartment na malapit sa penthouse ni Cook. At habang abala ang realtor, kumuha siya ng kopya ng susi. Sumunod na araw, nagpanggap siya bilang professional technician para isagawa na ang kanyang misyon. Gamit ang duplicate na susi, nagkaroon siya ng access sa apartment at binuksan ang glass shield para umakyat naman patungong swimming pool. Kalaunan nakarating na siya sa pool at nag-set up siya doon ng pampasabog. Sa parehong sandali, sakto namang lumangoy si Cook na karaniwan niyang ginagawa. Ngunit sa kasamaang palad ay napansin niya si Arthur pero bago pa siya makahingi ng tulong, nabasag na ang salamin dahilan para sa agaran niyang kamatayan. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa balita at natuwa siya sa kahusayan ni Arthur. Kalaunan, habang nagve-video call, mautak na binigay ni Gina kay Arthur ang impormasyon kung nasaan ang lokasyon nila. Agad namang tinawagan ni Arthur ang boat company para i-trace ang lokasyon nito sa pamamagitan ng numero na ibinigay ni Gina. Matapos makuha ang lokasyon, gumamit siya ng helicopter para lumipad na sa nasabing lugar. Palihim na pumasok si Arthur sa bapor at pinatay niya isa-isa ang mga gwardya. Gayunpaman, madali lang din siyang napasuko ni Crane. Binalaan siya ni Crane na wag niya ulit itong gagawin kung hindi ay mamamatay si Gina. Sumunod, si Arthur ay inassign sa huli niyang target na si Max Adams, isang American arms dealer kung saan napakahigpit ng kuta nito. Matapos ang ilang pagsisiyasat, nadiskubre ni Arthur na kaya ginagawa ito ni Crane ay para alisin ang mga kompetensya niya pagdating sa kalakalan ng mga armas. Kalaunan, nagpatuloy siya sa kanyang plano at pinatay niya ang isa sa mga tauhan ni Adams at pagkatapos nagtago siya sa emergency helicopter para marating ang kuta ni Adams. Sa loob,
Dinisable niya ang mga security cameras at mahusay niyang pinatumba lahat ng gwardya. Dahil dito naging high alert ang buong gusali at si Adams ay agad na nagtago sa kanyang silid, pero inantala ito ni Arthur sa pagsira niya sa elevator. Nang marating na ni Adams ang kanyang silid, nandoon na pala si Arthur. Pero nakakagulat dahil nakipag-alyansa si Arthur kay Adams para pabagsakin si Crane. Kahit papaano ay nakumbinsi niya naman si Adams at sinimulan na nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagpeke ng kamatayan ni Adams. Habang sinusuri ni Adams ang kanyang submarine, nagpalabas sila ng kunwaring pagsabog ng bomba sabay tumalon silang dalawa sa tubig. Maya-maya ay nakarating na rin sila sa dalampasigan. Samantala, napanood muli ni Crane ang insidente sa telebisyon kung saan dineklara sa balita na si Adams ay namatay sa pagsabog at lumubog ang kanyang katawan sa ilalim ng tubig. Agad kinontak ni Arthur si Crane na sinasabing nagtagumpay na siya sa huling misyon, gayunpaman, nagdududa si Crane at nais niyang makakuha ng ebidensya na talagang patay na si Adams at minungkahi niyang makita ang bangkay ni Adams. Bilang tugon, hinikayat ni Arthur si Crane na bisitahin nito ang submarine ni Adams para hanapin doon ang bangkay ni Adams. Dahil sa kasabikan ni Crane, inutusan niya ang mga tauhan na hanapin doon ang katawan ni Adams at patayin na rin si Arthur. Pero bago pa nila marating ang lokasyon, nag-set up na si Arthur ng mga bitag. Habang isa-isang lumalapit ang mga tauhan ni Crane, sila ay nahulog sa inihandang bitag ni Arthur, at nagpakita na rin si Arthur sabay isa-isa niyang pinatay ang mga tauhan ni Crane. Napagtanto niya na siya na ang susunod na target ni Arthur, kaya kinuha niya si Gina para gamitin bilang painlaban kay Arthur. Habang papalapit ang ating bida sa kinaroroonan nila Crane, agad niyang pinatay ang mga gwardya ni Crane isa-isa. Sinubukan din ni Gina tumulong ngunit nasugatan siya laban kay Crane. Kalaunan nasagip din siya ni Arthur at pinasakay siya sa isang emergency release pod para siguraduhin ang kaligtasan niya. Pagkatapos nito, sa wakas ay hinarap niya na si Crane sa isang brutal na labanan. Dahil sa napagtanto ni Crane na patay na lahat ng kanyang mga tauhan, agad inactivate ni Crane ang bomba sa bapor. Kasunod nito, isang matinding labanan ang nangyari sa pagitan ng dalawa ngunit tulad ng inaasahan ay walang binatbat si Crane kay Arthur at tinali niya si Crane sa bapor gamit ang kadena. Gayunpaman, matapos ang ilang segundo, tuluyan ng sumabog ang bapor na ikinamatay nilang dalawa. Mula sa malayo, malungkot na nagmamasid si Gina, paniwala niya na sinakripisyo ni Arthur ang sarili para sa kanya. Sumunod na eksena, bumalik si Gina sa Cambodia kasama ang mga batang ulila. Lumipas ang ilang buwan, naka-move on na rin si Gina sa insidente pero isang umaga, bigla na lang lumitaw si Arthur sa harapan niya. Lumalabas na si Arthur ay nakaligtas pala sa nangyaring pagsabog at lubos na nasurpresa si Gina. Samantala, inimbestigahan ni Adams ang mga labi ng bapor ni Crane at dito niya nalaman ang matalinong pagtakas ni Arthur sa pagsabog. Natagpuan niya ang isang video ng diving bell, isang chamber na naglalaman ng hangin upang si Arthur ay makasurvive sa pagsabog. Sobrang napahanga si Adams kay Arthur kaya nagpasya siyang i-delete ang security footage para na rin sa kapakanan ni Arthur. Nagtapos ang pelikula at nanatiling sikreto ang pagkaligtas ni Arthur, at muli silang nagsama ni Gina para sa panibagong yugto ng kanilang buhay.